So yan yung iba dyan po, inabort na po natin, no? Kasi kukunti na lang rin eh. Nag-candle po ako talagang, yung iba walang pagbabago. Dalawa na lang yung natira na talagang viable talaga na makikita mo may laman, no? So tinanggal ko na po, no? Tatanggalin na rin natin yan kasi sayang naman yung panahon, no? At hindi rin ako sure kung mabubuhay o hindi, no? So focus tayo rito, lalo sa mga lalaki po rito. Nagfo-focus po tayo. Kasi ito yung magiging ganador ng mga breeding materials natin, no? Sayang kasi namatayan tayo ng isang lalaki, no? 13 sana sila. Pero okay lang 'yon, no? At least meron tayong dosing lalaki, no? So 3 is to 1 ay 3 is to 9 po tayo, no? Tatlong rooster sa 9 na hen, okay? So kukuha pa rin po tayo dito ng additional 33 hens, no? Yung mga best of the best ay ihihiwalay na po natin at ilalagay na po natin dito, no? Sa breeding pen po natin para nakahiwalay na po sila, no? At yun. Reset tayo, reset. Ito po, ano na natin to. I-abort na po natin to. Yan, dalawa na lang. Okay, binitak ko yung isa. May laman. Nandoon na po, pinakain ko sa mga manok, no? Para at least meron silang source ng protein, calcium, carbo, no? Ayan. Pinakain ko rin sila ng bayuan yung mga maliliit. Ayan naman na. Nakakasabayan na nila yung mga malalaki, which is a good sign, no? Good sign po 'yan na naka-adjust na po 'tong maliliit, no? At nasanay na rin yung mga malalaki sa kanila, no? So hindi natin po problemahin 'yan dahil nasanay na sila. So ang focus po natin ito talaga. Whale farming po talaga. Lalo 'tong mga lalaki natin dito. Yan, no? So focus tayo rito. So sa June 17, magi-start na po 'yan, no? Mag-lay ng itlog at saka manada yung mga lalaki, no? So sa June 17 pa, no? So may pasok na po kami noon, no? Kaya dapat bago magpasukan, nakaset na yung mga breeders po natin dito, no? Yung mga breeders po natin dito. At yun yung gagawin natin ngayon maghapon, no? At magsiset po tayo ng breeders or breeding materials po natin. So doon tayo magsi-start, no? Sa 3:1, no? Bali dosing dosing lalaki at saka 9 times 4. Wala yan na. 36. Tama ba? Oo, 36. Tama ba? Basta, yun, no? 12 na lalaki, 36 na inahin, no? Dito natin sila ilalagay, no? Sa, natin, sa breeding pen po natin. Ito na yung gagawin natin breeding pen, no? Huwag na tayong lalayo, no? Tapos kapag may mga papisa tayo at makabenta kahit paunti-unti ng mga itlog, ipapaayos po natin dito, no? Papaayos natin as brooder. Ito, papaayos ko yan. No, gagawin natin brooder. So yun po yung game plan po natin dito. Ayan, sinagadsad natin ang pagkain niya mga yan, no? Wala naman natatapon, konting-konti lang, which is a good sign talaga, no? Na okay sila rito. Okay sa okay, pero yung pagkuha ng itlog, diyan ka na alangan, diyan na ako mag-aalanganin. Okay? So, all goods na po sila rito. Mamimili na tayo ng mga 33 na inahin po dito sa 100 heads po natin. At para at least maihiwalay na po natin, no? So, focus tayo sa breeding. Yung mga June, siguro mga July na tayo makakapag-breed. Nag-uulan na yan. Yun ang magiging problema natin. No? Kasi dapat to may kahalong lalaki, no? Yun yung usapan namin, 30 na lalaki tapos 70 na inahin, no? Pero hindi naman nangyari, no? At yun, okay lang yun. At least nakapagpapisa tayo, no? Sorry na lang at yan, nakapagpapisa tayo, no? Nga lang, mai-move yung breeding and propagation natin sa quail, no? By July na yan. Sigurado ako July na, no?
July na tayo makakapag-load, siguro mga 3rd week or 4th week ng July makakapag-load sa mga incubator natin. At that time, nag-uulan na, madalas na ang brown out, yari tayo, men, as in yari talaga tayo, no? Hoping na makapagparami talaga. Hoping po talaga ako. Kasi kung hindi tayo makakapagparami this year, alanganin ako. Alanganin ako. Ang mangyayari niyan kapag nagparami tayo ngayon, taon, bago mag-end yung July, bubuo pa lang tayo ng 500 na breeding materials, no? At 500 na layers. Yun ang mangyayari po dyan, no? Kaya kailangan mag-set ako ng kulungan for breeding talaga. Meaning, yung nagpo-produce ng fertile eggs. Ayan, no? Tapos lahat ng lalaki, karnihin na natin, benta natin, no? So yun ang gagawin natin siguro ito, breeding pen natin to mga to, itong 4 na scratch pen na yan, plus ito. Yan, no? Plus yan po, no? Siguro kasya dyan is, ayun, 3:9 din, bali 12, 12. Tingnan natin, no, kung magkakasya ang 12 na individual dito, no? Sa tingin ko naman kasya, yan, no? Kasya naman. Ayan, no, 12-12. 3:9 din. Tapos dito 12-12 din. No? Yan ang magsisilbing mga producer natin ng fertile eggs. Yung mga nandirito, scratch pen, at saka dun sa dalawang yun. The rest na nandiyan dyan po is mga table eggs na. Yan. Pag napuno natin yan, ang growing pen 1 to 4 natin, mga all hands na po lahat yan. Tapos doon, no? Pupunuin din natin to. Ito yung huling-huling mapupuno. No? Na ano natin, na kulungan ng pugo, no? Itong huling-huli. Uunahin po natin munang punuin to mga to. Yan. Tsaka natin punuin yun. Then last week ng March, kaling tayo, no? Sa susunod na taon na siguro yun. Sa palagay ko sa susunod na taon na yun, mangyayari. Or, kaling, benta ng karne ng pugo, tapos resume ulit ng pag-produce ng mga fertile eggs natin, no? Ang hirap kasi nito, no? Ini-expect ko po talaga yung mga yan, may kasamang lalaki na marami, no? And we found out na kukunti lang talaga, no? 5% and below pa, no? Dismaya lang, pero ayos lang, no? Kasi it's a part of business din naman, no? Kung bibigyan ka naman tayo ng maraming lalaki, magiging kakumpetensya tayo, no? Dahil syempre tayo na magpo-produce ng DOC, RTL, no? Tapos layers natin. Okay? So, tsaka mahirap rin kasi, no? Mahirap rin kasing ma-determine yung lalaki sa babae pag RTL, RTB na po yung mga pugo. Mahirap po. Pagkapipisa, madali, no? Kapag adult na sila, madali lang din, no? Yung nga lang talagang wala tayong mapili rito na lalaki. Meron ako nakikitang lalaki po talaga diyan tumitilao, no? Yan. Kumain lang kayo ng kumain. Meron po talaga may lalaki po diyan, no? Nga lang talagang tawag dito. Hindi ko lang makita. Hindi ko lang makita. So, yun. So, nangangahulugan na yung 100, okay lang dito. 100 heads sa isang growing pen natin, no? So, pwede. 100 heads. Bali, 400 mailalagay natin dito, no? 400. Right? So, mangyayari niyan, wala, mahirap talaga, buhay, no? Mahirap talaga. Magre-reset tayo sa lahat. Kasi ang hirap pong mag-ipon, no? Ng, siguro dito 400 na layers, tapos plus doon 100 layers. Okay na tayo doon, okay na tayo, no? Madali naman ng, yun to, asikasuhin, no? Ang natin is yung mga breeding materials natin kailangan ma-maintain natin ng maayos, no? Pag nagkalpo tayo, okay? Mga layers lang ang magagalaw muna, no?
Tapos dapat meron silang kapalit, no? Meron sila dapat kapalit. Kailangan dapat first week, second week ng May, start na ng paglalagay ng itlog ng pugo sa mga incubators po natin, no? Para June nangingitlog na ulit sila. Tapos March last week kaling, no? Tapos March, April benta ng quail meat, no? Tapos first week, second week ng May ulit, breeding ulit, ganon. Kaya ang buhay po natin dito, yung mga breeding materials po natin, yan po ang bubuhay ulit ng flock natin, no? Kaya nga ito napakahalaga po sa akin ng mga lalaki. Alam nyo naman na kung anong reason, no? Ayan, napakahalaga po ng dosing lalaki dito sa atin. Promise. Ito po ang bubuhay paulit-ulit ng flock po natin dito ng pugo, no? Tapos kung meron tayong makitang mga nagbebenta po ng mga lalaking pugo, sabihan nyo po ako at bibili tayo, no? Bibili tayo. Basta't yung bata pa, no? Yung bata pa. Ito mapupuno rin natin yan. Pupunuin din po natin yan, no? At walang duda, no? Tapos every March last week, mga layers lang ang ikakal natin. Tapos yung mga breeders natin, kukuhanan muna natin ng similya. Yan, no? Kukuhanan muna natin sila ng similya kahit mga 2 to 3 loads, no, na sa incubator natin. Kahit 2 load lang, no? Yan, pupunuin naman natin yan eh. Tapos tsaka natin sila ikakal. Then mamimili na naman tayo ng mga breeding materials doon sa mga possible natin, no? Kaya ang hinahanap ko po ngayon is yung nagbebenta ng mga lalaking pugo. Yun po yun, no? Yun po yung hinahanap ko, yung mga nagbebenta ng lalaking pugo para at least ay ma-refresh po yung flock natin every year, no? So, hindi naman na tayo pwede kumuha kay Kagawad Sandy Madamba dahil kay Kagawad Sandy Madamba na galing po yan linya natin, no? Ang kailangan natin yung sa ibang breeder na po na not related dun sa mga pugo po ni Kagawad Sandy, no? So, yun po, sabihan nyo po ko, no, kung saan tayo makakabili dito sa Zambales ng mga lalaking pugo, no? Kahit ilang piraso lang kailangan ko po, no? Kailangan ko po para sa breeding. Ayan, no? Sa breeding po natin. Alright, so yun lang po. Diyan na si Mama. God bless po sa ating lahat. Peace.